Magandang araw mga bata. Ang ating tatalakayin para sa araw na ito ay tungkol sa mga paraan ng pag-aani. Ang ating layuning pampagkatuto para sa araling ito ay naisasagawa ang mga paraan ng pag-aani, pag-iimbak, at pangangalaga ng inaning tanim. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng mga paraan ng pag-aani at nakapagpapakita ng manual na paraan ng pag-aani. Tamang paraan ng pag-aani. Una, bago mag-ani, huwag nang magdilig isang araw bago mag-ani. Mas maganda ang kalidad ng ani at mas mabilis at madali ang pag-aani kung tuyo ang taniman. At maiiwasan din ang pagkatuyo o pagkalanta kung sa umaga o hapon gagawin ang pag-aani. Pangalawa, gumamit ng tamang kasangkapan, halimbawa ay kutsilyo o curved knife o gunting ng may pag-iingat. Pangatlo, huwag iimbak sa bukid ang mga inani mahigit sa isang araw upang maiwasan ang pagkatuyo. Mga dapat tandaan sa pagtatago o pag-iimbak at pangangalaga ng inaning gulay o bunga mula sa punong prutas. Kung nagpaplanong mag-imbak ng mga sariwang gulay o bunga mula sa punong prutas, ang unang panuntunan pagkatapos anihin ay hawakan ang mga ito ng may pag-iingat. Iwasang masira ang balat o magkaroon ng pangit na marka o pasa ang mga ito. Ang anumang bukas na sugat ay magpapabilis ng pagkabulok at maaaring magkalat ng sakit sa iba pang nakaimbak na gulay o bunga ng prutas. Ang pag-iimbak ng iba't ibang uri ng gulay at bunga ng prutas ay nangangailangan ng iba't ibang kondisyon sa pag-iimbak. Mga dapat tandaan sa pag-iimbak ng inaning gulay o ng bunga mula sa punong prutas. Una, maglagay ng kaunting espasyo sa pagitan ng mga ani kapag nag-iimbak ng mga sariwang gulay o bunga ng prutas sa maayos na taguan. Pangalawa, protektahan ang ani mula sa mga daga, ipis o langgam. Pangatlo, gumamit ng insulasyon tulad ng buhangin, dayami, o mga pinagkatama ng kahoy upang maprotektahan ang mga gulay at prutas. At panghuli, panatilihing sariwa ang mga gulay at prutas sa pamamagitan ng pagtatakip ng dahon ng saging. Tandaan mga bata na sa pag-iimbak ng iba't ibang uri ng gulay, ang bawat isa ay nangangailangan ng kaukulang temperatura at halumigmig para sa inaasahang tagal sa lalagyan. Ang mga produktong nangangailangan ng malamig at tuyo na mga kondisyon ay may posibilidad na magkaroon ng medyo mahabang buhay sa lalagyan. Narito ang chart ng ilan sa mga gulay at prutas at kung gaano katagal ito iimbak o itatago. Unang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.